Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Welcome po sa aming ika-6 na live episode podcast ng Salamat PBBM. At as usual, pag-uusapan na naman natin ang mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi lang yan yung mga may init na mga balita dito sa atin. Siyempre, as usual, ako po si Palerista TV. At kasama ko ang dalawang nagwagwapuhan na mga vlogger. Ito po, una si Yayam. Magandang gabi mga ka-BBM, no? Na-miss ko tong set natin, no? Na-miss ko tong studio, no? Parang nawala ako ng matagal, no? Kahit isang episode, no? Saka ka nagpunta? Saka ka nagpunta last week? Nagpunta ako ng Palawan, eh. Pero talagang feeling ko, ang tagal kong nawala, no? Dahil nakakamiss yung pagwapuhan ko sa, sa mic. Sa TV, no? Kasi maganda yung cameras nila eh. Oo, napakaganda. Feeling ko pag nandito ako, gwapong-gwapo ako eh. No? Anyway, mga ka-BBM, bago po tayo magpatuloy, paki-share lang po ang aming live stream, no? Para mas marami po tayong mga kababayan na makapanood ng aming mga sasabihin dito sa aming podcast. Ayan, magandang gabi, magandang umaga po sa mga OFW na nakikinig sa atin. Make sure na-share nyo na po itong video ha para marami pong makapanood ng ating episode ngayon. I-share ko na rin sa akin. Tama. Okay ba yung audio natin? Okay ba yung video natin? I-comment nyo dyan sa ating comment section. No? At nasa ang lokasyon po kayo, i-comment nyo rin po yan at isa-shoutout natin yan mamaya dahil marami-rami tayong pag-uusapan. Ako po si Ka-Coffee. Oo, yan. Ayun na mga ka-BBM. May mga nagko-comment kaagad ng mga kababayan natin. Sabi ni Maria Estrella Plateki, watching from Chicago, Illinois. Grabe, 5 a.m. dito ang aga. Ay, good morning. Kahigising lang ni Ate Maria. Sabi naman ni Elena Liarde, hello, Sir Palerista, Sir Yayam Dizon, Kaka-Coffee. Mabuhay po kayo. Yan. Ako po, maganda po pag-uusapan natin ngayon. Huwag na nating patagalin kasi talagang maraming naka-schedule ngayon mga naka-line up na topic. Unahin na natin yung drug hole kagahapon doon sa PIDEA Laboratory. Andyan tayo. Oo, andyan tayo niyan. Ngayon, may play tayong video para mas maintindihan po ninyo ang ating talakayan ngayon. Ito, panoorin niyo po ang video. Gaya ng nakikita nyo, ito po yung mga shabu na mga nahuli na palutang-lutang sa dagat natin. Yan. Ito po, ipipresent ngayon sa mga media para makita na talagang nakahuhuli ng mga malalaking droga. At ito ay mga naka-schedule na mga sisirain. Gaya na nakita nyo, napakarami po niyan. Ganyan po kagaling ang ating mga kapulisan sa paghuli, sa pagsiwata ng mga droga. At ganoon na rin sa PIDEA. Ganon po sila katagumpay sa war on drugs na walang namamatay. Gaya nakikita nyo, napakarami po niyan. Hinihintay na lamang po si Pangulong Bongbong Marcos na dumating ngayon para maumpisahan na ang pagpipresenta sa mga illegal na droga na ito. So yan po, nakita nyo po. Good job po sa ating PIDEA at kapulisan kay PBBM. Salamat. Dami nun Pasalamatan din natin yung mga mangingisda. Dahil sa kanila, sila kasi yung unang nakakita at nire-report sa otoridad. Yan, pasalamat tayo sa kanila. Hindi ganyan karami ng una, di ba? Kasi kung napapansin niyo, magkakaiba ng petsa nung nasabat nila yung pinagbabawal na gamot. Kasi nung unang nakita yan ng mga magsasaka, isinurrender nila sa pulisya. And then yung pulisya, nag-conduct sila, of course, in partnership with PIDEA and other agencies, no? Nag-conduct sila ng follow-up operations at doon nakita nila yung bulto-bulto pa na ipinagbabawal na gamot na aabot sa 8-point-something billion pesos. Imagine mo kung nasa merkado yan, ilang buhay ang masisira niyan. Buti nga, nasabat yan. Alam nyo ba kung bakit nasabat yan o bakit palutang-lutang yan sa dagat natin? Natakot ang mga nagdadala niyan. Dahil sa kautusan ng ating Pangulo na higpitan ang ating mga ports, ang ating mga maghigpit ang Coast Guard sa pag-inspect ng mga barko na pumapasok sa Pilipinas, no? Yung mga yan po, no, natakot na dalhin o ipasok yan. Kaya wala silang ibang choice kundi tapon na lang sa dagat, no? Alam niyo ba, napag-alaman ko sa kaibigan kong merong asawang kapitan ng barko, noong pa daw kalakaran na yung mga sindikato nag-o-offer sa mga kapitan ng barko ng pera na ipasok yung mga
ganitong klaseng Kontrabando. ang tawag niya, kontrabando, no, in exchange for money, Oh. no. Palagay ko, yan yung mga natakot na ipasok ang kanilang mga kontrabando, kaya tinatapon na lang sa dagat. Dahil nga naghigpit na ang Coast Guard, naghigpit na ang PIDEA at ang ating mga kapulisan. Alam mo ka-BBM, talagang hindi malayo gagawin niya ng mga shipping company o ng mga barko yang itatapon nila kung may dala silang mga kargamento na mga ganyan. Alam mo kung bakit? Bakit? Nakita mo yung nasa Palawan tayo? Oo. Yung aso? Oo. Sniffing dog. Bago isakay yung mga bagahe doon sa barko, inaamoy ng aso. Ganon din malamang sigurado. Bago ibaba yung mga gamit na galing sa barko sa pier, pinapaamoy muna yun sa mga sniffing dog para malaman kung may mga kontrabando ba karga yung barko. Kaya natatakot sila malamang. Moving forward, no, kasi nandiyan tayo sa PIDEA kahapon, ang tumatak sa isip ko sa talumpati ng presidente, sabi niya, ayaw ko na ma-recycle yan. Kasi for the longest time, ilang mga dekada na pong lumilipas, nare-recycle yan. Ay, ganun? So ang gusto ng presidente, i-distract agad yan. Kaya sabi niya, bukas na bukas, o sumama kayo, ang media, sumama kayo sa Tarlac, sisirain natin yan. Oh, ganun ba yun? Ipapasok natin sa incinerator yan para hindi na nare-recycle. So, Talaga ang Pangulo pa ang nag-witness, Oo. no? At talaga inimbitahan niya ang media. Dapat nga nandun tayo eh. Kaya lang dahil may podcast tayo, parang hindi first tayo time yata makapunta. nangyari, kung hindi ako nagkakamali, Pangulo, nagbantay ng sisirain ng mga droga. Di ba? Parang Eto pa. first time na nangyari. Ito pang pinakamatinding kautusan niya. Dapat bago sirain o sunugin itong droga na to, itest uli. Doon Tama, mismo sa Kapas Tama. Tarlac. Kasi baka napalitan na. Oo, kasi baka pag travel o transport doon yung mga droga napalitan Naging tawas na. na. ng Siguro, tawas. siguro. O binawasan man lang at Siguro, pinalitan ng ibang mga kabibim, Kaya- nangyayari siguro dati. Yan, For the mga longest time. dati yung kapag may nahuli, Actually, papalitan, alam o kaya, ni i-recycle. PBBM na nangyayari. Kaya yun ang ginawa niya control. Ah. To make sure na talagang hindi na nangyayari nung mga nakaraan. Mas malupit talaga yung war on drugs ni PBBM. Ikumpara mo yung mga nakaraan. Kasi yung mga nakaraan, mga ano, 30,000. mga, Ang natsugi. mga parang na-hocus-pocus lang yun. Ito talaga, siya pa nagbantay para sirain. Hindi Doon ma-recycle. pumapasok na tama talaga ang pulisiya ni Pangulong Bongbong tungkol sa war on drugs. No? Higpitan ang pagpasok ng supply sa Pilipinas. No? Dahil kung tatandaan nyo, nung mga nakaraang administrasyon, no? Huwag na tayo magbanggit ng pangalan ng administrasyon, talagang maraming nakakapasok from abroad na mga droga. No? Halos unstoppable nga eh. Pero kung hihigpitan mo ang mga pinagpapasukan ng mga drogang to, talagang malilimit ang makakalusot So pinupunteriya yung droga source. na nasa merkado. Punteriyahin yung source. Pero reminder din ng presidente natin na huwag din natin kakalimutan. Inutusan niya si General Torre ng PNP. Yung mga street distributors. Yung maliliitan. Ang tawag natin dyan mga dagang kanal eh. Yung maliitan. Maliitan. Kasi mahirap nga naman, may nakikita ka nagbebentahan dyan, feeling mo hindi safe. Kaya yun ang pinapatutukan din ng presidente kay General Torre. Sinabi niya yung kahapon eh. Pero isipin nyo mga kabibim, yung ganyang kadami na droga na nahuli, kung nakarating sa kalsada yan, tuwang-tuwa yung mga dilis niyan. Kasi sila yung unang gagamit yan. At maraming buhay na masisira. Mga kabataan na naman masisira. Oo, yung mga dilis na yan. Sila una ba ikinabot niya kasi sila yung mga sila yung mga Tingin ko nga yung mga adik eh. Sila yung mga customer. Habang sinusunog kanina sa Kapas Tarlac yung mga droga, mga naglalaway. Nangihinayang. Nangihinayang. Isipin mo, ilang metric tons yun, ilang tonelada yun, ilang kilo yun. Almost 10 billion worth. 10 billion worth. Libo-libong kilo ng droga. Isipin mo na lang isipin nyo na lang kung talagang napunta yan, ilang kababayan natin kinabukasan nila ang masisira. Yung mga kabataan natin, mapadidilis man yan o normal na kabataan yan, kapag nakagamit yan, gaano karami yung buhay na kinabukasan ng masisira dahil dyan. Ang kaibahan ng style ni Presidente ngayon, kung kukumpara natin sa style ni Digong, yung kay Digong kasi, may quota kasi reward system, chuchugiin mo. To the point, yung mga pulis, kahit suspect pa lang, minor de edad, walang kinalaman, chuchugiin mo kasi may 20 mil ka, may 30 mil. Ang kaibahan ng kay Presidente, sinasabi niya, focus tayo sa prevention. Huwag natin hayaan na dumating sa punto na gagamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang bata. And hindi mo maiiwasan, gumamit na. Mag-focus din tayo doon sa rehabilitation. Huwag mong chuchugiin. Nung panahon kasi ni Digong, chinugi eh. Kaya nakulong sa ICC yan eh. Diba? Tapos ngayon, sisisihin si Presidente kung bakit siya nakulong. Kaya ang masaklap kasi doon, suspect pa lang. Suspected of using drugs. Correct. No? And tinanggalan mo na ng human right yung tao kung papatayin mo.
Ang maganda dyan, partner, nakakapanghinaya lang pala dyan. Nanghihinayang talaga ako. Hindi natin napuntahan yung event kanina, yung pagsira dun sa mga kasi dapat kinukover natin yun. Kaso, may podcast. Pag Wednesday kasi, alas 5 pala ng umaga, busy na kaming lima eh. Pinaghahandaan natin, syempre. Sayang talaga eh. Sayang talaga. Yun. Pero good job. Good job pa rin. At kahit papaano, nakikita natin, itong gobyerno natin, malinis na nilalabanan ang illegal na droga dito sa atin. At hindi hinahayaan na mayroong matsugin ng mga inosente para mapagtagumpayan ang illegal na mga paglaban sa illegal na droga. Kaya palakpakan natin ang buong gobyerno natin, hindi lang si PBBM, pati na rin yung mga mangingisda. Ito yung tinatawag ni PBBM na whole of government approach. Napansin nyo naman kahapon, no? Andun lahat ng law enforcement agencies natin, no? Andyan si General Astig Dick Torre. Nakita natin. Andyan yung PDEA Director. Andyan si Secretary Remulla. DILG. No? Andyan. Ay, kita mo nga si Torre, nakapagpa-picture sa ating 5 kahapon eh. Siya yung nagpa-picture? Siya. Mas gwapo po si General Astig Torre sa personal. Makikita mo yung katawan niya. Hindi po siya kamukha ni Diwata. Straight body po rin, no? Straight body. Nakakaya yung mga tiyan natin eh. May post ka tungkol sa kanilang dalawa ni Secretary Anyo, yung National Security Advisor. Talagang matitikas. Tingin mo pa lang talagang naglalakad, pagbaba pa lang ng kotse, napakatikas talaga eh. So mga kabibim, inulit ko yung mga droga na ipirinisinta kahapon doon sa PDEA Lab, sinunog na, sinira na kaninang umaga doon sa Kapas Tarlac. At yun mismo ay binantayan pa ni PBBM. Baka nga naman ma-recycle. O baka naman kasi iba yung mga sinusunog. Bago sunugin, bago sirain, ay pinatesting niya pa muna, sinigurado ni PBBM na yung susunugin o yung sisirain ay yung mga totoong mga nahuli na mga illegal na mga pinagbabawal na item. By the way, ka-BBM, explain ko lang yung proseso. No? Ihintayin yung 24 hours, titignan uli kung talagang nasunog lahat. So, parang may proseso no? Hindi ganun kadali magsunog pala ng mga shabu na ganyang kadami, no? So after 24 hours, i-check uli nila kung ano nangyari. Kung kailangan pa uling sunugin or kasi baka may natira perfect na yung kanilang pagkakasunog. Makakuha ka lang ng 1 gramo, chiching-chiching na yan. Ganun? Ganun. May sistema sila, may sistema. So mga kababayan, yan na nga mga ka-BBM, yung unang topic natin ay yung patungkol sa PDEA Dragul na sinira kaganina nakasama si PBBM. So puntahan natin itong pangalawang topic natin na napakahalaga para sa ating mga kababayan na may sakit sa kidney. So kung balitaan nyo naman noong nakaraang linggo si PBBM nagpunta sa National Kidney Institute sa NKTI doon sa Quezon City yan, para tingnan yung kalagayan doon ng mga pasyente na nagda-dialysis. At eto, meron tayong video na ipapakita sa inyo para mas maintindihan ninyo ng lubusan. Eto, panoorin nyo po. Si Pangulong Bongbong Marcos sa NKTI o National Kidney Transplant Institute at merong inaasahan na hindi nangyari. Merong isang bata nagpasalamat sa kanya. Eto, panoorin nyo. Ito ang laman ng sulat ng bata. Nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa tulong ni PBBM sa kanyang kidney transplant. Kaya hindi talaga magkandamayaw ang bata sa pagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nga malaki ang tulong ni PBBM sa kanya. At asahan natin, marami pang ganitong pangyayari ang hindi natin alam kasi si PBBM hindi niya pinagsisigawan ang kanyang mga natutulungan. Kaya suportahan palagi natin ang ating gobyerno para ito sa ating lahat. Salamat. Trending yan viral yung video na yun. Grabe. Naantig ako doon sa may bata. No? Isipin mo, 5 years old ba yun? 8 years old? Pinalitan na ng kidney. No? Pinagdaanan na yan. At dahil nagpunta si PBBM doon sa NKTI, nakita ng bata ng personal, gumawa kaagad ng handwritten na sulat. Ura-urada. At ibinigay kay President BBM, hindi na nahiya. Bilang pasasalamat niya sa napakalaking tulong sa kanya sa operasyon niya sa kidney. Kasi syempre, hindi biro yan ganyan. Gastos, di ba? At saka yung sakripisyo ng bata. Hindi ako nagkakamali, inisa-isa ni PBBM yung kwarto sa NKTI. Binisita talaga, pasyente, yung facilities, at yung mga empleyado ng NKTI, no? Napaka-busy ng Pangulo pero talagang nag-set aside pa siya talaga ng panahon para sa ganyang activities, no? Kasi gusto niya talaga na masigurado na ang taong bayan ay
kuha ng tamang health assistance or health service sa ating gobyerno. Pero ang isa sa mga malaking dahilan kung ba't nandun si Pangulong Bongbong Marcos ay definitely yung nilaunch ng PhilHealth yung additional mga bagong package nila sa benefits ng mga miyembro. Yan yung PhilHealth Z benefits package. Dito sa PhilHealth Z benefit package, tinaasan nila yung benepisyo na makukuha ng mga chronic kidney disease. Ganun? Kasi sa Pilipinas, mahal kasi pag nagkasakit ka sa kidney, mahal magpagamot. Oo. So kung mahirap ka, paano ka gagaling? So diba? magkano na bang halaga, partner? Ito, meron tayong mga slides may mga kung pwede natin i-flash sa screen. Ito yung halimbawa sa hemodialysis coverage, no. Noon from 90 sessions lang ang sagot ng PhilHealth, no. Itinaas na po nila yan to 156. Di ba? Kasi kung 90 lang noon, 90 lang ang sagot, syempre yung remaining sessions sasagutin pa nung pasyente. So ibig sabihin parang sinagot na lahat. 156, I suppose. Lahat yan covered na. Ay, it's about 60% ang in-increase ng coverage, no? Correct. Kala ko ba wala nang serbisyo kapag hindi na nag-subsidize ng ano? Bakit nag-increase pa ng coverage ang PhilHealth? Yun yung kasura. Nabawasan pa ng pondo yan. Ay, nawala pa ng pondo. Hindi nabigyan. Hindi binigyan ng subsidy ng national government. Anyway, tuloy mo yung sinasabi mo. Mga yang kasi itong mga deals Akala nila hindi kikilos ang PhilHealth ng walang subsidy. Anyway, self-sustaining yan. Tapos, sa kidney transplant coverage naman, kung nakikita nyo, halimbawa, ang donor, ang nag-donate ng kidney, buhay, aabot po yan sa 1.045 million pesos. Yung sasagutin po ng PhilHealth, ha? At halimbawa, deads naman, o yumao na po yung donor, aabot po yan sa 2.14 million pesos kasi mas mahirap yung procedure dyan kapag patay na yung yung donor mo. So yung post-transplant package, meron to sa mga may sakit sa kidney dyan. Ito, pakinggan nyo to sakop ang bata at matanda. Layunin nito, bawasan ang gastos, pahabain ang buhay at palawakin ang akses sa kalidad ng gamutan. Kasi nga naman, yung kapag may sakit ka sa kidney, hindi biro talaga ang gastos dyan. At saka yung buhay dyan, kapag hindi maayos ang pagkakagamot sa'yo, pagkakatawag dyan, yung dialysis sa'yo, pwede mapadali ang buhay mo. Top-notch ang mga dyan, doctors dyan, no? Oo, correct. Di ba, ginawa ni First Marcos Lady Sr. nung 70s or 80s, no? Ginawa yung NKTI para talaga magbigay ng top-notch health service sa ating mga kababayan. Saka yung pamangkin ko kasing doktor na nandiyan sa NKTI. Nuclear medicine specialist nandyan. Magaling talaga ang doktor. In fact, yung mga kababayan natin sa Southeast Asia, yung mga specialist nila, pumupunta dito sa Pilipinas para mag-aral. Totoo. Diyan sa NKTI. Kasi specialty nila yan, napakahusay ng NKTI, no? Kaya maganda yung suporta na ibinibigay ng gobyerno Ito maganda rin to. Halimbawa, ikaw ay donor. Nag-donate ka ng kidney mo. Siyempre, hindi na kasing lakas ng katawan mo. Siyempre, may mga diferensya na yan. May mga follow-up check-ups na yan. May mga regular din po na benepisyo ang ibibigay ang PhilHealth sa inyo. Hindi lang yung pasyente. Hindi lang pasyente, maging yung donor. May mga benepisyo din po. Tumatanggap ng 1,900 bawat sa ika-6 na buwan. Para sa laboratory test at medical monitoring. Libre na lahat. Not bad, di ba? Wala pang pera yan, Wala pang pera yan. Ito ulit ko mga kababayan, Etong pinag-usapan nating benepisyo, dagdag benepisyo ng PhilHealth, partida pa po yan. Hindi pa sila nabigyan ng pondo niyan, Dahil sa hindi nga sila nabigyan ng pondo, lalong gumanda ang serbisyo ng PhilHealth, yung benepisyo nila nagsitaasan. Ito yung epekto ng hindi sila nabigyan ng pondo ngayon. So dapat next year, sa fiscal year na susunod, wag na ulit bigyan ng pondo. Para mas gumanda pa lalo. Kasi nga maraming pera ang PhilHealth na hindi naintindihan ng mga kababayan natin ng mga dilis, hindi na naintindihan kundi puro pang fake news. So ito ang ebidensya. Walang pondong binigay pero nadagdagan ang serbisyo. Ngayon, ito ang ebidensya ng sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. 'Di ba nung tinatalakan siya ng mga dilis at mga haters and bashers na mawawala na daw ang benefits ang mga PhilHealth members, no? 'Di ba sinabi niya, hindi mawawala. In fact, pagbubutihin pa namin ang pagbigay ng health coverage sa mga membro. Ayan, classic example, no? Wala pang 6 na buwan, no? 5 months pa lang. No, nakita niyo na, pinapakita na ng gobyernong 'to, no, yung lahat ng improvements na binibigay ng PhilHealth. Basta hindi mo talaga kukurakutin yung pondo, taong bayan yung makikinabang Totoo. Kasi hindi naman natin pwedeng i-deny yan For the previous administrations,
nagkakaroon ng sabuatan yan eh. Hindi ka naman talaga dapat sagot ng PhilHealth. Siyempre, may mga kasabot na doktor, PPKN yan eh. Diba? Yung pondo. Lalo na ng COVID. Ng COVID. Example ng COVID. Lalo ng COVID. Kahit hindi ka naman namatay sa COVID, palalabasin na COVID kasi mas malaki yung subsidiya na ibibigay sa kanila. Hindi lang yan ha, may building pa. May building pa bang pinagawa? Meron pa. Ganun? Last year yan ni-launch. At para po yan sa mga kidney patients natin kasi napakarami po sa Pilipinas yan. Oo, kasi maraming hindi nagkakaroon ng kwarto ata. So ilang palapag Kumbaga kulang na kulang yung ilang kwarto. palapag to? No? Ilang palapag? Ito, 13 floor. story. Napakataas niyan. Isipin mo, 13th floor para lang sa mga may kidney. Kasi masyado marami. Sabi ng NKTI, currently 100,000 plus yung mga pasyente. Ay, grabe. Wow. Tapos, out of the 100,000 plus na pasyente ng NKTI, 98% doon nangangailangan ng hemodialysis. Kaya ang pinaka-focus talaga nito, magbigay ng hemodialysis services para sa mga pasyente. Ito sa mga dilis na nagdududa na sasabing hindi raw totoo yung mga sinasabi namin dito. Yan, subukan nyo na isang buwan magkakain ng mga maalat. Yan, para kayo mismo mauna sa pila. Kasi di inom ng tubig. Oo, para kayo mismo mauna sa pila dito sa NKTI para mabigyan kayo ng 156 na session ng libre ng dialysis. kasi yan, mahal ang per dilis. session, 6,000 plus ang per session. Libre yun. Hindi naman sila tatanungin kung dilis sila. Kaso ang problema sa mga dilis, karamihan mga dilis may sakit sa may mga kidney, may mga hiwa pa rito eh. Mga nagbenta na yata eh. bawal ipagbili ang kidney. Bawal ipagbili. Ulit ko sa mga dilis ha. Huwag nyo ibebenta yung kidney ninyo dahil yan ay bawal sa batas natin. Pero seriously, malaking bagay yung bagong building na tinatayo sa NKTI. Ay, oo naman. Oo naman. 13 palapag, no? Kung di ako nagkakamali, partner, sino nag-ano yan? Kung di ako nagkakamali, nag-groundbreak niya si Speaker Martin si Speaker. Romualdez. Naalala ko si Speaker June Martin din yan. Romualdez. June 2024. No? May comment daw, may comment. Ikaw talaga palirista. Pilyo. Wala kay Ma'am Emelita. Pecado, Pilyo. Ato si Sunflowers, no, yung basahin mo yan, viewer natin. Hi ma'am, ito kanyang comment. Yung tungkol sa COVID, kahit namatay sa high blood, papalabasin para mag-share sila sa nakuha nilang pandarambong. Ay, totoo Kaya ba yun? dapat hindi na sila. Totoo yun. May mga kilala ko. Simpleng ibang sakit, namatay sa ibang sakit, pero palalabasin na COVID para may claim. makuha yung mas malaking claim. Tapos paghahatian na lang nila. Ganun. Sabi ni Digap Jocelyn, yan mga DDS, laklakin nyo ang toyo ata yan at asin. Si Sunflower, wag naman ako hindi dilis pero himaraton. Ano yung marathon? Sabi ni Maria Estrella Platexki, the best president, saludo ako, God bless, God is good, amen. Yun na nga, di ba? Isipin mo isipin nyo si PBBM kanina, binantayan yung mga droga na sinusunog. Nung nakaraang linggo, tinaas niya yung benepisyo ng mga kidney patient sa PhilHealth para mas maayos ang pagpapagamot nila. Saka naman nakita ng ganyang presidente. Maya-maya. Yung pondo ng bayan, ginagastos para sa ating mga mamamayan at hindi binubulsa gaya ng mga nakaraan. Diba? Si PBBM lang yan. Partida, tahimik lang yan. Hindi yan nagsisigaw-sigaw ng mga achievement niya. Hindi niya pinangalandakan yung mga trabaho niya. Talagang hindi na lang nakikita ng mga dilis, yung mga magandang nagagawa niya kasi bitter. Sabi na dilis. Ako wala ko alam sa ang nangyari noong nakaraan. Kaya hindi ko babanggitin ang Parmalee. Ayoko magitin yan. Ang dami yumaman dyan. Sabi ng mga dilis, nabasa ko lang sa isang post, no? Last year daw, si PBBM para ikot kasi naghahanda raw para sa 2025 elections. Ito po siyang eleksyon. Alam mo ang narrative nila ngayon? Panay-ikot daw si PBBM araw-araw, naghahanda for 2028. Para daw, makakuha ng simpatsya para sa 2028, makakuha ng boto. Hindi naman siya kandidato na. Hindi naman siya tatakbo eh. Dilis nga. Ito mamaya tayo magtawa kasi meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon Ito si PBBM. Napag-usapan na lang rin yung nagbabiyahe-biyahe siya. Ito, para sa mga dilis na mga medyo hindi masyadong pinalad ng matinong pag-iisip, ito ang patunay na yung paglabas-labas niya rito sa Pilipinas para sa ikauunlad ng ating ekonomiya, ikaayos ng ating bansa. Ito, may video ba tayo dyan? Yeah, meron. May video tayo dyan. Ito na yung pangatlong topic natin sa episode na to. Yan. Ito yung sa Japan na nagpunta siya.
Wala yung video. Walang drama, walang meron. ingay, ngunit ramdam ang malasakit sa bawat sulok ng buhay. Di ka nangako ng langit, pero dahan-dahang binuo ang tiwalang winasak ng mga taong mapalin lang noon. Bawat plano'y may direksyon, di para sa sarili mong ambisyon. Sa puso ng bayan, ikaw ang tinig ng pagbangon. Di mo kailangan ng trono, bakit mabusin sa gitna ng unos at gulo, ikaw ang tanging pananaw ko. Ganda. Sa loob ng pavilion, no? Maraming salamat. Mga kabibim, yan. Bago tayo magsimula sa discussion na to, huwag niyo po kalimutan paki-share at paki-like itong live namin, itong podcast namin para marami tayong mga kababayan ating matira ng tamang impormasyon. So yun, partner, Yayam, Japan. Oo nga. Actually, merong several purposes na kung bakit nagpunta si PBBM sa Japan. Number one, para bisitahin ng ating booth or ating pavilion, no? Sa booth, maliit lang pala yung booth. Yung ating pavilion sa Japan, no? Dahil meron pong World Expo doon, no? At ang Pilipinas ay laging nagpa-participate sa World Expo, no? Kaya gumawa pa sila ng isang malaking pavilion para lang maipakita yung ating kultura, ating mga produkto, pagkain at iba Tourist pa, spots, no? tourist spots nandun. Isa rin sa reason kung bakit nandun siya dahil nakipag-meet siya sa mga possible investors dito sa ating bansa, and then binisita niya rin ang ating mga overseas Filipinos based in Japan, and yung pang-apat, nakipag-meeting siya sa sa tungkol sa nuclear. Tama? Japan Space. Japan Space Agency pala, no, para pag-usapan yung collaboration tungkol sa sa bagay na yan. Balikan ko yung World Expo, no? Kasi highly anticipated itong event. Ginagawa ito every 5 years lang. Every 5 year. Kaya pala ginagastusan talaga. Ginagastusan yan. Kaya, kasi ang turista na pumupunta dyan, international tourist, aabot sa 28 million. Kasi 6 months yung event eh. Wow. I understand, nagsimula yan April hanggang October. So medyo palapit na yung pagtapos. Kaya malaking pagkakataon yan para sa Pilipinas na ipakita sa buong mundo, this is our country. Ito yung na-offer namin, this is our culture. Ito yung mga tourist spots na pupuntahan nyo. Kaya papansinin ninyo, nakipag-meeting din yung delegation ng Pilipinas sa mga counterpart natin sa turismo, parang Department of Tourism. Secretary Frasco na yes, dyan sa Japan. Kasi may commitment din na ang Japan mas magdadala yan ng mas maraming turista dito sa Pilipinas. Totoo. Kaya yung participation natin sa World Expo, napakalaking bagay niya para sa Pilipinas. Isa ata sa naging resulta ng pagbisita ng Pangulo doon ay yung pag-increase ng tawag dito, flights from Japan to the Philippines. No? Magiging 200 plus na ata. Wow. Hindi ko lang alam kung per week yun or per month. No? Tsaka tama lang yan yung mga kababayan natin na mga OFW nabibisita ng ating presidente. Kasi sabik yung mga yan. Makita ang presidente na, kung tayo nga, lagi-lagi natin nakikita, sabik pa rin tayo araw-araw. Yung mga yan pa kaya? Nakita nyo naman yung ngiti nila katabi si First Lady doon sa video. Totoo. Hindi mababayaran ng pera yun. Yung lahat ng sakripisyo nila sa buong buhay nila, doon sa saglit na yung video na photo op nila, hindi talaga mababayaran pera sa
na ibigay na saya ng mag-asawa sa mga kababayan nating OFW. Ang daming Marcos loyalists dyan sa Japan. Marami. Ang dami kong followers, no? Nung nagpunta ako dyan sa Japan, minute ko yung mga followers ko dyan, grabe dami. Napuno Problema. yung ano, no? Napuno yung, ano napuno? Problema, busog ka palagi. Kasi sila yung mag-host ng ano, Oo. dinner ng lunch. Iba yung agahan mo, iba yung tanghalian mo, iba yung hapunan mo. 4 na araw akong ganun din sa Japan, kaya tumaba ako dyan eh. And may mga close partnership, no? I-mention ko lang din po ito. Yung pagbisita ni PBBM dyan, hindi yan nag-aksaya. Hindi gaya ng iba, gaya ng Vice President, bisita, puro paninira sa Pilipinas. Pero ito, ayan, may close partnership po. Canadevia Corporation, nakipag-partner po sa Philippine Ecology Systems Corporation. Ito po ay para sa development ng Waste to Energy Project. Malaking bagay yan. Di ba? Yung meeting sa Japan Aerospace Exploration Agency pala yan, this will open new paths for cooperation in space technology para naman sa disaster monitoring. Yan, isa sa pinakamalaking result ng pagbisita na yan, yung pakikipag-partner, no, ng ating bansa doon sa ano bang pangalan ng company na yun, yung magpuproduce ng methanol powered, methanol dual fueled Kamsar Max. methanol powered Chunichi ships, Group. no? Chunichi Group. Junichi Group. Oh. Hindi ko ma-pronounce kasi Junichi Group, no? Magpo-produce sila o magma-manufacture sila ng malalaking ships dito sa Pilipinas, no? Using methanol, no? Kasi para sa kalaman ng ating mga viewers, ang methanol po is a type of alcohol na napaka-clean pag ginamit mo as fuel, no? Ang flame po niyan blue, no? Eh alam niyo naman natin yung blue flame ay maganda sa ating kalikasan 'yon. Kaya kung makikilala ang Pilipinas bilang isang shipbuilder, no, producing green technology ships, no, lalo yung malalaki, yung mga bulk carrier, no, malaking magiging epekto niyan sa ating ekonomiya. At lalong-lalo na sa ating mga kababayan na magtatrabaho diyan sa shipbuilding factory na yan, no? Kasi maraming trabaho yan. Maraming trabaho na magagawa. And then yung transfer of technology pa. Correct. Yun ang pinakamaganda doon, no? Kasi first time to sa mundo na gagamitin natin yung sinasabi mo, sir, na methanol dual fueled. Methanol And powered. Pag nagyari yan, ang Pilipinas ang magiging leader when it comes to green shipping. Correct, correct. Diba? O saan ka pa? So sa madaling salita, may video? Okay, sige. I-play muna natin tong video natin na to. Kung pwedeng mag-annotate lang. Itong meeting na to, yung basura, no, i-convert into energy. Yeah. Napakaganda nga naman yan. Lalo na dito sa Pilipinas, ang dami nating basura. Isama na yung mga dilis na i-convert into energy para magkaroon ng gamit. Yung mga ugali, hindi mako-convert yun. Ayan. Pero tingnan nyo. Kapag yan talaga, naisa katuparan, mawawala na ng basura rito sa atin ng mga walang silbi. Kasi dami nating basura eh. Dahil yung basura dito sa atin, i-convert na lang para maging energy. Waste management, na-address mo na yung problema natin sa pag-handle ng basura. O clean energy pa yung mapoproduce mo. Natulungan mo yung kalikasan natin. Take a few meetings with Japanese companies that have made significant investments in the Philippines. So once again, he will be meeting with 2 of these companies. They're involved. One is involved in waste to energy, and the other is involved in shipbuilding in the Philippines. So of course, that's very important to us. Number one, it will bolster investor confidence. We feel that he's able to talk to them and discuss issues or other plans that they may have. It's also an opportunity for us to secure more jobs for Filipinos. And one other important thing is that we want to happen is, aside from the investment, is that there will also be technology transfer. So those are some of the things that the President will be talking about. Ayan, salamat sa video na yun. Napakalinaw. Grabe. Makikilala talaga ang Pilipinas, no? Doon sa shipbuilding. Green technology. Natatandaan niyo yung Hanjin, yung nandiyan sa Zambales, yung gumagawa ng barko. Di ba nag-pull out na yan eh? So at least kahit pa paano, may umalis, may papasok. Hindi, may nag-take over nun.
Talaga? Presently, meron nagtitake nag-ooperate over. pa rin sila? Yes. As a matter of fact, nabasa ko sa social media kahapon lang na i-expand nila Yung operation? yung operations nila dahil Wow. mukhang marami nga talagang orders to fabricate ships. O ito, putuli ko kayo, may magandang comment si Neneng Vere. Basa ka, copy. Oy, asan na kaya yung 2,000 na pangako ni Marcoleta na libre na sa Meralco kada buwan? Parang Cayetano lang, naglaho ang 10,000. Hindi pa nakakaupo, chillax. Di pa, Wala di pa, pa, wala po pa. nakako po si Senator Marcoleta. Kalma lang. Ayan. Pwede rin. Pagbigyan natin si Senator Marcoleta, Pwede naman- meron pa siya mahigit isang buwan. No? Di naman- Ngayon, pagkatapos po ng SONA ni PBBM, formal na siya magiging senador, no? Or before pala kasi isosort na sila sa bago pa mag-SONA, no? Pagkatapos formal na siya na miyembro ng 20th Congress at palipasin pa po natin na isa pang buwan. So maningil kayo ng September. Ay, dito nga sa mga kasama natin dito sa studio, yung mga kasama natin dito eh. May mga naniniwala ba sa inyo na 2,000 kada buwan libreng ni Barcoleta? Oh, para mga Ano lang nakasimangot yan? lahat ah. Campaign promise. Pero malay mo, di ba? Malay mo. Malay mo, di ba? Pang-presidente yan, pag magawa niya yan, di ba? Pero ka-BBM, jesting aside, ang daming mga senador natin na pangako na kung ano-ano na financial assistance sa ating bansa, pero marami tayong batas na hindi na-implement pa sa ngayon dahil walang budget. Kasi ang ating mga senador, mahilig lang mangako, mahilig lang gumawa ng batas, hindi naman nila alam kung saan kukunin. Ang nahihirapan yung executive department tuloy, kung saan kukuha ng pera o paano i-raise yung pondo para masuportahan yung batas na ginawa ng mga mambabatas natin. Sorry pero yan ang katotohanan po. No? Gawa tayo ng batas, no? Para ibibigay sa taong bayan, pero hindi naman ma-determine kung saan kukunin. Kaya, puro papogi lang eh. May example ako dyan, partner, no? Natatandaan ninyo yung proposal dyan sa Congress. Actually, pumasa na yan sa ilang readings, yung pagtataas ng minimum wage ng mga kababayan natin. Ang observation natin ito, kapag ikaw ay senador, ikaw congressman, gusto mong bumango sa taong bayan eh. Kahit na alam mo, saan mo kukunin yung pagtataas na yan? Ano yung potential impact niya sa ekonomiya? NEDA, nagsalita na ang NEDA. Hindi natin pwedeng gawin yan. Maraming maliliit na negosyo ang magsasara kapag i-implement natin ganyang Totoo kataas. yun, totoo naman yun. Katulad namin ni Palerista, maliit na negosyante lang kami, ilan lang yung mga empleyado namin. Tapos tataasan mo ng minimum wage ng di naman kalakihan ng aming kinikita. Either magsara na lang kami, no, or magtanggal kami ng tauhan. Dalawa lang yan. Dagdagan ng trabaho yung mga matitira. Ganun talaga mangyayari dyan. Dagdag sa oras yung trabaho nila, sasara o magbabawas ng empleyado. Kasi, aminin natin, mahirap yung 200 pesos po na yan. So, ito mga ka-BBM yan. Napakaganda ng usapan natin ng talakayan, pero... Basta tayo na. pero, teka lang. Bago tayo pumunta ng segment 2, yan, basa muna tayo. Shakira Baquero. Hello mga idol, Palerista TV, and sa mga ka-BBM natin all over the Philippines, yan. Sunflower, yam. Sunflowers, hindi ako maniniwala dyan kay Marcoleta. Ay, hindi po, Marcoleta po. Kasi may mas malabo pa yan sa madilim na kwarto. Nagkamali na lang tayo. Ramos, Duldulaw, Estrella, lumayas ka kung ayaw mong malaman ang katotohanan. Dilis na ton, pikit ka na lang. Elena Liarde, pangako ni Marcoleta, malabo pa sa sabaw ng pusit. Naku, mahirap ang yan. Pero malay nyo. Pwede ba ako mag-shoutout kasi kanina pa hindi pa tayo nag-uumpisa ng show natin yung mga followers ko nagpapa-shoutout eh. Sa ating kaibigan from Croydon, UK, no? England. Si Rodrigo Mendoza. Kamusta po, Manong? Tumulong din sa atin kay sa kampanya ni Benhar Abalos, no? Thank you. Tapos si Yage Lizel Espirito. Shoutout po from Singapore. Talagang international ang ating audience eh. Si Ma'am Elena Ilarde, kung di ako nagkakamali, nasa Hong Kong siya. And then, Rema Aslineha Basingan. Kamusta po? Kawan Nerimasyuni. Akong hirap. From Japan naman siya. Then, Celeste Maria Cepeda. And then, yung kaibigan natin, napakagaling na rin ito. Vloggers. Takeru Miyamoto. Hoy. Bro, kamusta ka na dyan? Shoutout.
Sabi ni Takero, pag-guest naman yung Quadcom. Try natin. Ito, parang si Joel Chu. Tinitsura niya, Yayam. Focus sa kanya. Focus yung camera sa kanya. Para si Kaya parang si Congressman Joel Chua. Ang niyan, ang pasimuno niyan si hindi ako nagkakamali sa Christmas party ni BBM sa Malacanang. Ang unang tumawag sa akin niyan si Kube Balita at Kaalaman. Kung Chua, nagulat ako Tawanan niyo may mga... Tutok niya may camera kay Kokope kung sino congressman kamukha nito. Tapos si Biyahe ni Koy din. Sino congressman kamukha ni Kokope? Dan Fernandez. Di ba? Congressman Dan Fernandez tsaka Congressman Joel Chua. Tapat niyo sa akin yung camera. Sino Sandro Marcos na pinaitim. Hindi nag-sunblock si Sandro. Yan mga ka-BBM. So yan po yung episode 1 natin. Topic 1 pala, topic 1. Segment 1. Sorry. Segment 1 natin. Yan, ito po yung mga napag-usapan natin. At nadako na tayo sa ikalawang segment natin. Ito, napakaganda ng mga pag-usapan dito. Yayam? Mga ka-BBM, ang unang topic po natin for segment 2 ay yung Israel-Iran conflict. No? At especially, yung repatriation ng mga Pilipinos. No? Dahil medyo delikado po ang sitwasyon ng mga Filipinos, hindi lamang sa Iran at Israel, pati yung mga karatig na bansa. No? Dahil nagiging medyo tense na yung sitwasyon doon. Pagamat may mga ceasefire. Buti na lang nagkaroon ng ceasefire. No? Pero tingnan muna natin yung video na hinanda ng ating team para sa topic na ito. Alert Level 3 in Iran and Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel with more space ready should it be needed. We are processing over 200 requests for repatriation, and we are moving quickly to bring them home, while others have opted to remain at work. We continue to monitor our OFW caregiver who remains in hospital, stable but still on oxygen support and a ventilator. We are in touch with her family and are making sure she gets the care that she needs. In Iran, our embassy is preparing for the repatriation of an initial batch of 8 Filipinos in the coming days. Upon arrival in the Philippines, they will receive immediate support from the government, including 150,000 pesos in immediate assistance, some accommodation, transport, and livelihood support with training vouchers to help them recover and to start again. And for those who choose to stay home for good, we will be there to help with skills training, job matching, startup capital, and support to begin a small business or find new opportunities. I urge our fellow Filipinos to coordinate with our embassies in Tel Aviv and in Tehran. Please follow their guidance, inform them of your situation, and do not hesitate to ask for assistance. Your government continues to act and is ready to serve to protect your safety and well-being. Nothing is more important than the safety of every Filipino. Unang-una, nag-alala, natatakot. At the same time, syempre, kinakabahan. So, yun po, mix emo, alagang sobrang pag-aaral. So, okay naman, nung time na na na-contact namin siya after 12 hours. So, kahit paano na relief po yung pag-aalala po namin. Syempre, sinasabi nila, minsan, okay lang kami dito, ganyan. Pero as a family, na mga nandito sa Pilipinas, syempre, di ba? Hindi naman sa medyo exaggerated tayo pero hindi mo maiiwasan. Thankful kasi sa gitna nung kaguluhan, is may mga ganitong serbisyong ginagawa yung government, di ba? At least natutulungan tayong yung mga Pilipino, mga OFW na talagang gusto na ring makauwi. Ayan ang sagot sa grandstanding ni Robin Hood, no? Oo. Na kung ano sinasabi, no? Hindi po, mga kababayan,
mga ka-BBM, handa po lagi ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno sa mangyayari, no? Diyan sa Iran-Israel conflict, no? As a matter of fact, inutos niya po sa lahat ng ahensya na may kinalaman sa mga overseas Filipinos na ito na ensure ang safe, timely at orderly repatriation ng mga Pilipino from Iran and Israel. No? In fact, kahit may mga taga-Qatar nasama rin kapag gusto nilang naisasama na rin po sila. Katulad nitong mga nakarang umuwi. Kasi may dumating na eh. May dumating na, batch no? na May dumating. batch na. And kung di ako nagkakamali, mahigit 200 po na Filipinos ang nagsabi na gusto na nilang bumalik sa Pilipinas. Take note, ito po ay voluntary. Oh, Ang voluntary. sinisigaw kasi ni Roque, sabi ni Roque, si Marcos ayaw magkaroon ng mandatory repatriation. Kasi siguro, akala niya, pag nag-implement ng mandatory, masasama yung nasa ICC. Kasi sabi ni Robin, i-repatriate na yung nasa ICC. Harry Roque, ito po ay voluntary, hindi mandatory. Kasi ang gusto ni Harry Roque, kahit ayaw mo, iuwi ka ng Pilipinas. Napakabobo ni Harry Roque. Kidnapping! Maraming OFW, ayaw nilang umalis kasi alam nila safe sila. Kaya nga di ba? kasi kung isipin natin ito kasi mga kababayan natin na hanggang sa ngayon mapait pa rin yung mga kinakain na ampalaya para kay Pangulong Bongbong Marcos. Isinisisi na naman sa kanya itong na hindi raw pagpapauwi ng ating mga kababayan. Ang hirap kasi sa mga to, banat sila ng banat. O ngayon nagbigay ng mensahe si PBBM, tahimik naman sila. Akala kasi nila, pinapabayaan ni PBBM yung mga kababayan natin doon sa ibang bansa, which is hindi naman totoo. Hindi. Kaya wag tayo magpaniwala sa fake news, di ba? Si PBBM, napaka-dynamic, napaka-proactive, laging handa yan, no? Napansin niyo naman, for the past 3 years, laging handa kapag meron mga problema nangyayari tulad dito, no? Pero gusto ko lang sabihin kay Senator Robin Hood, no? Hindi po pwedeng i-repatriate si Digong sa Pilipinas. Kasi po, hindi naman po siya under na sa jurisdiction ng Pilipinas. Wala pong magagawa ang Senado, kahit gusto man po ng Senado na pabalikin si Digong. Dahil wala na pong jurisdiction ng Pilipinas. Ang may jurisdiction na po kay Digong ay ang ICC. Kaya po nare-reject ang inyong resolution dahil yung mga ginagawa nyo ay totally nonsense. Isa pang mali kay sigit ko na to kay Robin Padilla. Tama ba naman? Naka-break ang Senado, doon ka magpa-file ng resolution. Parang holiday yan sa classroom, parang kang estudyante, magpapasa ka ng project mo, holiday. Wala ba ka nagbubulong? Hindi nga ka-BBM eh. Tapos na ang klase. Nagsasabit ng project. Ang problema rito kay Robin Padilla, nasobrahan sa pagiging panatik kay Duterte, hindi na nakakapag-isip ng tama. Bagay, kasalanan ninyo yan, binoto nyo yan. Tapos magre-refile pa raw. Ano ba, sana hindi na tumakbo talaga sa susunod dyan, kawawa talaga tayo dyan. Sayang talaga yung sahod, no? Kasi kung isipin ninyo, ang dami-daming mga nagagawa ni PBBM, lalong-lalo na dito sa pag-repatriate ng mga kababayan natin, pero hindi nila nakikita. Ano nakikita nila? Yung mga butas na kahit maliit, pinapalaki nila. Diba? Kasi wala silang may iba to eh. Oo. Yung ginawa na to ni BBM sa mga kababayan natin, dapat ito ay pasalamatan na lamang nila kasi kahit paano, di ba? Tumutulong ang gobyerno natin kahit malayo-malayo tayo ron. Kahit napakagulo dun sa bansa ng Israel at Iran, may ginagawa pa rin ang ating gobyerno at hindi sila pinababayaan. Ano ba mga naghihintay na benepisyo sa mga babalik na overseas Filipinos? Pwede bang natin ipakita? Ayan. Yeah? Yung mga OFWs na babalik, no, will be given immediate financial assistance of 150,000 pesos. Ay kaya gusto ni Robin pabalikin si Digo para makatanggap ng 150,000. Hindi. Sobrang yaman nun para magka-interest sa Free accommodation and transportation. Hindi ka nagigastos, di ba? May livelihood support and training vouchers para po sa reintegration and recovery. Lalo na kapag ayaw mo nang bumalik. Di ba? Reintegrate ka na sa Philippine society dito. Po. Ibig sabihin, for good ka na mag-stay sa Pilipinas. Kaya bibigyan ka ng iba't ibang assistance ng gobyerno. Care for injured OFW, definitely, no? Medical care, i-grant po yan ng ating gobyerno sa mga biktima po ng gera dyan sa Israel at Iran. Meron pala nasaktan na isang caregiver, no, sa Israel, no? At nasa ospital siya ng Israel, pero
rest assured po na ang pamahalaan natin ay inaasikaso ang lahat ng pangangailangan nitong OFW caregiver na to. Ayan din, yung sinasabi mo kanina partner no, na injure, informed na po yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Tama, ay tama. na-inform na po yan. So, Buti na lang mga ka-BBM, nagkaroon ng ceasefire. Something to look forward, di ba? Nag-ceasefire na. Pero may number of hours pa bago mag-take effect. May bilang pa sila na 12 hours, 24 hours. After 24 hours ata doon magkakaroon ng total and complete ceasefire. No? Kaya dapat talaga magkaroon ng ceasefire. Alam mo kung bakit? Marami napaekto ang bakasyonista dyan. Totoo yun. At yung i-deploy na OFW. Kaya ang nakikita kong mahirap kapag nagpatuloy yung gera na yan ay kapag sinara ng Iran yung Hormuz Straits, no? Yung pinagdadaanan ng maraming barko na nagdadala ng goods, ng oil, no? Sa iba't ibang parte ng mundo. So ito na naman, kapag nasara kasi yan, tataas ang cost natin. So ito na naman mga ka-BBM. Kaya nagtataas ang presyo. Anong masasabi nyo sa mga naratibo na naman ngayon ng mga dilis na kasalanan na naman ni PBBM nagtataasan ng langis? Katulad ng nakaraan, no? Nagtaasan ng langis dahil sa gera sa Russia and Ukraine, kasalanan ng BBM. Tumaas ang halaga ng abono, kasalanan. Dahil ang Ukraine kasi isa malaking producer ng abono, no? Kasalanan naman ni BBM yan. Diba? Lahat na lang kasalanan ni BBM. Pero nabigyan ng diskwento yung mga estudyante at saka yung mga senior citizen, 50% sa LRT, hindi kasalanan ni PBBM. Long overdue. Ayan lang nila sinasabi. Long overdue na yan. Bakit ngayon lang pinatupad? Tanungin niyo si Digong, 6 years siya dyan. Ba't di niya pinatupad yung 50%? Bakit hindi naisip ni Digong yan, no? At tagal niya dyan sa gobyerno, hindi niya naisip magbigay ng 50% sa estudyante, pati sa mga senior citizen, no? Meron ba tayong may papakita na parang hotline sa mga overseas Filipinos, no? Sige, i-check natin. Kung wala man tayong makita, no, madali lang po naman hanapin ang Facebook account ng ating DFA, ng ating DMW, ng ating OWA, no. Lahat po 'yan pwede niyong tawagan para pwede kayong humingi ng assistance, no. At meron din pong on-site assistance na tinayo sa Israel po, no, para sa ating mga overseas Filipinos na based sa Israel, no. Ayan, partner. Yung mga OFW na nag-i-stay sa Migrant Workers Office ay binibigyan na rin ng pagkain, financial aid at additional lodging sa mga nangangailangan. Ito po yung hotline, no? DMW OWA 1348. Ayan, i-check nyo lang po kung may kababayan po tayo na dyan sa Israel or nasa Iran na nangangailangan po ng assistance, i-dial nyo lang po 1348. Yan po yung hotline, no, ng DMW. Kung ikaw ay nasa Israel o nasa Iran, dapat una mong alam yung contact number ng ahensya natin dyan, nung tawag dyan, embassy natin dyan, embahada natin dyan. Wag niyo pong kakalimutan yan dahil yan po ang talagang unang-unang tutulong sa inyo dyan. At wag po kayo mag-alala, hindi po tatanungin kung kayo ay red, blue, green. Yan. Dilis, sino po, basta kahit sino po, basta Pilipino po kayo, tutulungan po kayo dyan. No? Ng ating magigiting na government employees na nasa OWA, DMW at DFA. So, second topic tayo yan. The second topic po natin, itong meron po kaming naging trip ni Palerista sa 31 million movement, no? Nung nakaraang last week, weekend po, no? Nasa Balabac, Palawan po kami. Yung kung tatanungin niyo po, yung Balabac po is nasa Palawan at group of islands po 'yan, no? So, Balabac ang munisipyo, no, or municipality, tapos under sa Balabac municipality at iba't ibang islands. No? Yung karamihan po ng islands na 'yan, napakagaganda po ng beach. May video tayo diyan para mas maintindihan nila. Meron po nila. kaming video na prepare ni Palerista, magaling gumawa ng video. Kaya pwede po panoorin niyo muna. Ito ang Balabac sa Palawan. Ito ang isa sa pinakamaganda na isla. Ito ay sikat na sikat, maging sa mga dayuhan. Dahil sa katunayan, marami ring dayuhan ang nagpupunta rito. Merong mga Amerikano, merong mga Briton, merong mga Espanyol, at merong mga Asian na nagpupunta dito. Dahil etong Balabac, hindi talaga maitatanggi na isa sa pinakamagandang lugar
sa Pilipinas. Dito sa Balabac, makikita mo ang malakristal na linaw ng dagat at pwede ka pang lumangoy kasabay ng mga pawikan. Ang buhangin dito ay sobrang pino at napakalinis pa, at ang mga lokal na nakatira dito ubod ng respeto at matulungin pa. Kapag nagbakasyon ka rito, hindi ka matatakot kasi dito ay bantay sarado ng Coast Guard at ng mga pulis at sundalo. Gaya ng nakikita nyo, dito pa lang sa may port o sa pier, marami ng pulis na nakapaligid. At yung mga bagahe, bago isakay ng barko, inaamoy muna ng aso. Baka nga naman may bomba. At kung makikita nyo, meron dito barko ng pangdigma. Talagang mafe-feel mo na safe ka dito sa Balabac. Ang nakakalungkot lang na katotohanan, etong Balabac sa kabila ng kanyang ganda, hindi pa rin kilala masyado ng ating mga kababayan. Hindi alam ng maraming Pilipino na meron tayong Balabac na may pagmamalaki sa buong mundo. Hindi alam ng ilan nating mga kababayan na meron tayong angking kayamanan na pwedeng ipagmalaki kanino man. At eto nga ang Balabac. Balabac na talagang sobrang ganda, na napakaganda, at ito ay regalo sa atin ng may kapal. Ganda, no? Di ba? Yan. Meron lang po akong konting yung pinakamaganda po dyan na island beach ay yung tinatawag na Unok Island. No? Kung makita nyo din na pinakita ni Unok Island. Yung mga giant Sobrang clump ganda. na yan sa Unok yan. Sa Unok po yan. Yan. Makikita nyo po yan. Mababaw lang yung tubig, kaya pwede kayo mag-snorkeling. Oh. Makikita nyo yung giant clams na yan at saka yung turtle. Makakasama yung maligo. May dilis daw ba? May dilis daw ba? Maraming dilis. Maraming din yun. Malilitais na mga dilis yan. Paano ba pumunta ng Balabac? Yun yung concern ng Ano yan? kababayan. Mula dito sa Manila, sasakay ka ng eroplano papuntang Puerto Princesa, 1 oras. Mula sa Puerto Princesa, sasakay ka ng van hanggang Buliluyan Port ng 5 oras. At mula sa Buliluyan Port, sasakay ka ng speedboat o bangka ng mga 3 hanggang 4 na oras hanggang doon sa Balabac o sa Onok Island. Ganon kahirap puntahan. Medyo remote na yan. Kasi ba't di ka naman kasi sumama sa amin? Wala hindi pwede. Next time siguro. Napakaganda siya. Alam niyo po mga ka-BBM, marami-rami na rin po akong napuntahan na White Beach katulad ni Palerista, no? Halos napunta natin mga White Beach. Bohol, sa Boracay, Cebu. El Nido, Coron, Cebu, Bantayan Islands, punta na po namin. Pero itong Unok Island po sa Balabac, Talo lahat. talagang talo po lahat. Talo At lahat. alam nyo, siguro kaya din hindi pa masyadong popular sa ating mga kababayan na Pilipino dahil medyo mahirap pumunta doon. Yung accessibility ng lugar ay medyo mahirap pa at medyo magkakit. Pero partner, may airport na ginagawa doon sa mismong Balabac. Yun, Commercial yan. Commercial. Militar, pero gagawin na rin commercial. yun ang magiging game changer sa lugar. Para po ron. Pero maganda sa Balabac, group of islands, no? Kahit hindi pa maganda ang mga communication, ang ganda yung experience, natural, yung mga little inconvenience, yung katandaan, yung pagkakita mo sa Balabac. So, yung katulad ng CR, medyo hindi kagandahan ng mga CR. Konti pa lang. Tapos konti pa yung CR. At may mga lugar pa na may oras yung wifi, no? Pero may wifi na talaga, no? Pero may oras, no? Kadalasan sa gabi may wifi hanggang magdamag, no? Pero yung little inconveniences nga na yon, yun ang nagiging maganda sa experience ng pagpunta sa Balabac. Maganda ito, no? Na bigyan tuunan ng Department of Tourism, di ba? And I think yan din naman ang priority ng DOT at ng presidente mismo na pagandahin yung security. Na-mention doon yung security. Very important kasi yan. Lalo na kung ikaw banyaga, pupunta ka sa mga ganyang isla, syempre concern mo security. Maganda na bigyan na highlight din na may mga law enforcement officers tayo dyan na i-check na yung mga gamit. Kasi di ba, may mga cases tayo na nakidnap. Matagal na ito ka-coffee, pero nakidnap. So yun yung worries ng mga kababayan natin. Good thing
Ako, yung pagpunta ko sa Palawan na yun, I was never threatened. Oh. Wala akong naramdaman Paano na ka matatakot ako. matatakot kung may nakikita kang kanyon dun sa barko? At yung mga nagbabantay doon sa mga islands, mga Philippine Marines. Oo, matatakot ka ba? Kasi ang history yata niyan, mga 15 to 20 years dati, daanan daw yan ng mga bandido, mga sep dati, mga gaya, kasi malapit na sa Malaysia yan eh. Yan, talagang nililimit nila dati sa mga turista yan. Ngayon na lamang nila binuksan kasi nga, hindi na nila mapigilan yung mga bugso ng mga turista dyan sa Balabac na yan kasi nga, napakaganda nga rin naman talaga. Siguro, isa sa pinakamagandang pwedeng gawin ng podcast na to, ang grupo natin is, maimbitahan si Secretary Cristina Prasco, no? At matanong ng mga specific plans pagdating sa Palawan, specifically sa Balabac, no? Oh. Kasi ang tingin ko, no, walang tatalo sa islands ng Balabac, no? Wala dyan. Wala talaga. Kung ma-resolve lang yung issue about comfort rooms, accessibility ng pagpunta doon, at saka yung pricing ng ating transportation, at saka yung mga accommodation doon, no? Palagay ko another Boracay ang Pero alam mo, partner, Balabac. alam mo yung hirap na dinanas natin dyan. Ilang oras ang biyahe natin dyan. Totoo. Inis na inis tayo kasi yung bangka namin, pag ganon-ganon, naaanuhan kami ng Alon. Yun ang medyo nakakatakot Oo. doon. Meron kaming nung Saturday, meron kaming biyahe na 1.5 hours kami. Grab, merong Ulan, malakas, may ulan medyo kasi. malakas ng ulan, ang lakas ng waves, no? So yung aming motorboat talagang Dapat ata may oras umahampas sa waves. Oo. Tapos kada hampas sa waves tumatama sa amin ng malakas yung tubig. Dapat ata may oras. Kaya Sa island, guys. It's one of the islands we're gonna be passing through. We just passed a Philippine Coast Guard substation, so it's one of the islands in south of Palawan. It's not much tourists, but it is weather anyway. It is parts of the year, but look at how the island. Kasi umuulan. Tag-ulan. Kapag nakita nyo daw ang Unok Island or ang Balabac Islands ng summer like March, April, May, no, na hindi bumabagyo, no, mas maganda pa daw yan. Mas crystal clear pa ang tubig dyan. Ang problema dyan, partner, sa China na naman daw yan. Ay, inangkin na naman. Sa kanila na naman yan. Ang partner, kung nagbakasyon tayo, partner, may nagbakasyon din yata sa Australia. Yun nga lang yun nga yung sasabihin ko sa inyo na dapat din nating pag-usapan Kasi habang ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno ay busy sa kakatulong sa ating mga kababayan at nakaka-promote ng ating bansa para sa mga turista at para sa investments, merong nagpunta sa Australia na iba naman ang ginagawa. Reverse. Paninira naman kay PBBM sa gobyerno ang ginagawa. Ang problema kasi dyan. Pwede ko bang para lang gusto kong i-highlight yung mga lumabas na math card na galing sa statements ng ating magaling na Vice Presidente. No? Yung isang sinabi niya, alam niyo ba kung gaano kahaba ang San Juanico Bridge? Sobrang irita ako. Paano naging tourist spot ang isang 2.6 kilometer na bridge? Yan isa pa lang yun. Okay? Pero pa siyang sinabi, saan mo gagamitin yung missile? No? VP Sara says, PH foreign policy must be friend to all. Okay? Ito pa, PBBM admin, insecure, kaya pinaaresto si FPRRD. No? At meron pa last, I apologize for that decision. Decision daw niya na kumampi kay BBM noong 2022. So, yan po ang ginawa ng ating magaling na Vice Presidente sa loob ng isang linggo, no? Lalo na nung siya ay nasa Australia para i-meet ang Filipino community, no? Ang masaklap sana ang ginagawa mo, no, Vice Presidente ka, di ba? Kasi pinapanindigan niya na spare tire lang eh. Total, nandiyan ka sa Australia, opportunity mo na yan. Makipag-usap ka sa mga potential investors, di ba? I-promote mo sa mga Australian ang kagandahan ng Pilipinas, yung Balabac Island. Napakinabangan ka pa. Mapakinabangan ka pa. So masahod. Magkano sila sahod ng Vice Presidente? 370,000 plus. Plus the benefits, plus the bonuses, plus the confidential funds. Tapos gala ka lang ng gala. Wala kang accomplishment. Tapos wala kang silbi, no? 300 something yung... Magkano? 370? 370 plus. Tapos basic lang yan. Basic. Wala kang silbi, no? Gumawa na kasi ang ating magaling na VP ng bagong job description niya.
No? Traveler. Nang wala sa konstitusyon. Gumawa siya ng sarili niya. At isa sa job description niya ngayon ay sirain ang Pangulo. Ganun na ata eh. Ay, nako. Ikaw pa, Paler, meron ko pa ba sasabihin tungkol dyan? Hindi, ayun na nga sasabi ko eh. Sayang 370 kasi walang silbi yung Vice President natin kung hindi manira ng manira sa bayan na kanyang sinilangan. Si Manong Germs merong nag-viral na na post tungkol diyan eh. Sa San Juanico Dahil Bridge. hindi rin siya nakatiis at sinagot niya tungkol sa sinabi ni VP sa San Juanico Bridge, no? Kasi biro mo ba naman lahat ng Filipino, no? Na-appreciate sa ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., no? Diyan sa San Juanico Bridge. Tapos gaganyanin lang ni VP Sara. Samantalang lahat tayo alam natin talagang it's an engineering marvel, no? It's engineering success, no? Yung San Juanico Bridge. At saka, because of that, siya? during that time, no, naging tourist attraction siya talaga. Dahil nga walang ganyan kahabang bridge nung mga panahon ng dating Pangulo. At saka, partner, sinungaling si BP Sara na sinabi niyang hindi pang tourist spot yung San Juanico. Isipin mo, partner, dalawa tayo, nagpunta tayo dyan. Correct. Ano yung huling pinuntahan natin bago tayo sumakay ng eroplano? 'Di ba? Sabi natin, kailangan makita natin yung San Juanico Bridge kasi nga napakaganda ng San Juanico. Pinuntahan talaga namin ni Yayam. Sinadya namin yan. Yung San Juanico. Kasi hindi kami taga roon, so turista kami. Oh. Yun ang pinuntahan namin at pagdating namin doon, ang daming tao nagpapapicture, mga foreigner pa doon sa may paanan na may pangalan na Welcome to San Juanico Bridge. Partner, lalo na paggabi. Oo. Dahil may ilaw. May lighting show. Oo. Di ba? Ang gusto yata niyang turista yung gumuho na tulay doon sa Isabela eh. At saka yung Mount Kamuning. Di ba? Ayoko Saka para maliitin mo yung San Juanico Bridge at i-highlight mo o puriin mo yung mahigit 200 kilometers na bridge sa China, ay nagpapatunay lang na talagang pro-China ka at hindi ka pro-Philippines. Naman, pro-China talaga. Hindi talaga, wala talagang duda yan, di ba? Palpak kasi itong si Sara. Nakapunta ka na ba sa San Juanico? Kasi taga Leyte ako eh. So madalas ako dumaan dyan eh. So, taga-Tanawan ako eh. Shoutout so sa mga alam mo rin na kapag may mga hindi taga Leyte, pinupuntahan talaga ng mga... Siyempre, ako kahit taga Leyte ako, di ba? Pag dadaan ka dyan, gusto mo talaga magpapapicture ka. And more than the tourism, ang laki ng tulong sa ekonomiya. Naman. Kasi kung ang tingin niya, mababa ang tingin sa San Juanico Bridge, edi sana hindi na rehabilitate mo yan. Tama. Tingnan natin. Tingnan nyo ngayon yung impact niyan. Di ba? Hindi nakakadaan yung mga malalaking sasakyan. Anong epekto niyan sa ekonomiya? For the longest time, administrasyon ng tatay niya, hindi pinondohan yung rehabilitation na yan. Ngayon si PBBM. Kaya mga ka-BBM, no? Magkomento kayo, sulat nyo. Ano masasabi nyo sa mga sinabi ni VP Inday Sara nitong mga nakaraang linggo? No? Lahat ng mga sinabi niyang paninira kay PBBM at sa kanyang gobyerno. Bago kami umilis dyan, i-comment nyo. Mamaya, kapag may time, babasahin namin. Okay, third segment tayo, mga ka-BBM. Napakaganda ng talakayan natin sa first segment, tsaka sa second segment na namin niyayam. So, dito na tayo sa segment ni Kakopi. Banat! Siksik, liglig, umaapaw ha. Napakarami nating topic ito. DOTR, yung 50%, ito ginawa na naman ni PBBM, baka sabihin nyo na naman, jackpot lang to. 50% na po yung pamasahe. Ibig sabihin, kalahati na lang po yung pamasahe ng mga estudyante. Sa LRT, MRT. Pareha siya, LRT1, LRT2, MRT. Lahat na. Isama Pati mo senior yan. citizens. No? Pati senior citizens, sinama na. Pati ko kumukuha ng masteral saka doctorate degree. Pwede, basta updated yung ID. At sa single journey, yung may mga card na, hindi pwede. Pero pag single journey ticket bibilhin mo, kalahati na lang yung babayaran nyo. Ibabaro ko yung lagi sinasabi ni Palerista. Bakit hindi na naisip ng nakarang administrasyon yan? Pwede pala eh. Pwede pala. Ba't di nyo naisip yan? Diba? Diba? At hanggang 2028 na yan. Etong ginawa ni PBBM na discount sa estudyante, napakalaking tulong nito sa mga nanay na dilis na may anak na mga nag-aaral. Kasi makakatipid sila. Diba? Sino ba naman ang ayaw ng diskwento? Nakita niyo ba yung mga nagbo-viral na mga video sa TikTok ng mga estudyante? Legit na estudyante totoong tao na nagpapasalamat kay President Bongbong Marcos dahil nga may 50% silang discount sa MRT, LRT at MRT3. At kung hindi ako nagkakamali, pati senior citizen isinama na ni PBBM. Talagang nilahat-lahat na ni PBBM yung proyekto na para maramdaman ng bituka ng sikmura ng taong bayan. Kasi yung mga proyekto ni BBM na yan. basta tatak PBBM
Serbisyong ramdam. Tatak PBBM, serbisyong ramdam. Ang ganda na na. Ganun yan eh. And kung kukwentahin natin, let's do the math. Halimbawa, 40 yung pamasahe, o 20 na lang babayaran mo. 20. Kung back and forth, magiging 40 pesos. 40 na. Malaking bagay yun Kung sa mga 5 bata. beses ka papasok sa isang araw, pagkano yun? 200 pesos a month. Ang laking savings yan. Hindi mo nahihingiin yan pang project ng estudyante. Hindi, partner. Sa isang linggo, papasok ka school lang 5 days. Diba? So kung 40 pesos per day times 5 days, 200. That's 200 per 200 week. pesos per week. Oo, times 4.5 weeks. O magkano yun? Diba? Diba? Malaking bagay yan. 900. No? Kaya naman pala hindi ginawa. At ngayon kanina kasi nagkaroon ng aberya dyan sa sa LRT 2, nagkaroon ng aberya dyan. Alam mo ginawa ng DOTR dyan? Action agad. Kasi yung simula dyan sa Antipolo, I understand sa Masinag hanggang Cubao, LRT, nagkaroon ng aberya dyan. Technical problem naman yan. Ang ginawa ng DOTR dyan, naglagay agad ng mga bus. Action agad, libreng sakay yan. At ang ginawa pa ng DOTR, total, nagkaroon ng aberya, ilibre na natin yung pamasahe hanggang bukas na. Hindi lang ngayon, bukas ilibre na rin natin yan. At kung ikaw ay marino, dahil ngayon po Day of the Filipino Seafarer, libre din po ang sakay nyo sa LRT 2 at sa MRT 3. Ang daming libre. Saka naman nakita niyan, ha? Saka nakita niyan. Yung presidenteng inaapi-api, nagbibigay ng libre o diskwento sa mga estudyante. Yung mga estudyante, yung mga senior citizen na gustong mamasyal, may diskwento sa MRT, LRT at MRT 3. Tanging si PBBM lamang po nakaisip niyan. Hindi naisip ng mga nakaraan yan. Kasi yung mga ginagawa ng iba, bulsa rito, bulsa doon. Samantalang si PBBM, tulong dito, tulong doon, malasakit dito, malasakit doon. Yan po ang katotohanan. May kasama, pamilya pa. Yun, nakalimutan nga natin yung pamilya 1 plus 3. Saan ka pa? Diba? Ulitin natin Saan yung pamilya 1 plus 3. Ano yun? Doon sa pamilya pass, 1 plus 3, kung 4 kayo, isa lang ang babayaran mo. Itong tatlo, libre. Tuwing linggo yan, ha? So kung gusto nyo mag-banding, punta kayo ng Luneta, mag-picnic kayo dyan, isa lang babayaran mo. Libre na yung 3 mong kamag-anak. Ano mangyayari sa mga natitipid na mga tao sa ganitong klaseng benepisyo? Binibili na lang ng 20 pesos per kilo na bigas na malaking tipid din sa kanila. Talagang di ba? Pag yung mga tatay, huwag nyo na ipang scatter yan. Bigay nyo sa mga anak nyo. Di ba? Dito sa mga kasama natin dito sa studio, parang yung mga nag-scatter dito sa mga itsura nito eh. Pero totoo, yung savings kasi ng mga bata o ng bawat pamilya sa mga ganitong klaseng benepisyo na binibigay ng gobyerno, malaking bagay po yan, lalo na dun sa mga nasa laylayan. Kasi pwede na nilang gamitin sa ibang paraan like pambili ng bigas, pambili ng ulam, pambayad ng pamasahe at kung ano pa. Sige, duwako tayo sa second topic para sa segment 3. Yung pagbisita na naman ng presidente dyan sa Marawi. Nasabi ninyo, tamad si presidente, maya-maya ka nasa labas. Pagugulat na naman tayo, sumusulpot sa kung saan-saan. O nagpunta dyan sa Marawi, binisita niya isang eskwelahan dyan. Nagkabit ng internet connection, Starlink. Diba? O kasi priority niya yung education sector kasi alam niyo naman, nagkagulo dyan sa Marawi. Panahon ni Digong, sinira yung Marawi na yan eh. Diba maraming apektado, mga mag-aaral, kawawa. Sige, may video tayo dyan. I-play po natin yung ating video dyan sa Marawi. Bisita ng ating presidente, no? Yan. Kasama yung mga estudyante dyan sa Marawi na alam naman natin, isa sa problema dyan sa rehabilitation, yung mga classroom ng mga estudyante at yung internet connection. Kasi kung papansinin ninyo, kailangan connected. Gusto ng presidente, yung nasa remote areas, kaduluduluhan ng Pilipinas, may access sa internet. So nagkabit sila ng internet dyan. Alam mo, kapartner, sigurado talaga ako. Ito, sigurado ako 100%. Masayang-masaya yung mga estudyante dyan kasi meron silang Starlink. Etong Starlink na to, napakalakas po nito na internet talaga sa totoo lang. Napakalakas ito. Alam nyo kung bakit ko nasabi? Kasi doon sa Balabac, dulo ng Pilipinas, ang lakas ng internet. Hindi kami nawawalang internet. Starlink yun. O doon sa isla ha,
Nawawala lang kami ng internet kapag nagpupunta kami sa bangka, pupunta kami gitna ng dagat, doon nawawala. Pero pag nandun sa isla, kahit dulong-dulo pa ng Pilipinas, ang lakas ng internet, Starlink. At yan ang binigay ni PBBM sa lahat ng eskwelahan diyan sa Marawi para sa ating mga estudyante. Malaking bagay yan. Kaya palagi ko at the end of BBM's term, no, isa sa tatatak na kanyang accomplishment ay itong Digitalization. no, itong digitalization, pagko-connect ng iba't ibang lugar, no, sa buong Pilipinas, kahit mga liblib lugar, no, sa ating internet. No? Bukod dyan sa pagpunta sa mga eskwelahan dyan sa Marawi, binisita rin po ng ating presidente yung ating mga kasundaluhan dyan po sa Marawi. Nagkaroon po ng talk with the troops. At alam mo, ang tinitiyak ng ating presidente dyan, kasi ito'y nagpuprotekta sa Pilipinas, dapat yung welfare ng ating mga sundalo imaayos. Oo, tama naman yan. Kasi alam naman natin, maraming sundalo dyan. No? Ito pala, may video tayo na ipapakita. Kasi parang isa sa mga problema dyan yung tinutuluyan yung barracks ng ating mga sundalo. Oo. Ang kagandahan sa mga pagbisita ng ating presidente, kung ikaw sundalo, no, nandito ako sa Marawi, parang napapabayaan kami. Pero tinitiyak ng presidente, hindi kayo nakakalimutan, hindi kayo napapabayaan. Kahit nasa dulo kayo, pupuntahan namin kayo. Iba rin kasi kapag ang Pangulo bumibisita sa mga probinsya, lalo na yung mga lugar na kailangan ng presensya ng gobyerno, no? Katulad na lang yung nangyari doon sa may problema sa kuryente, di ba? Sa Siquijor. No? Dahil sa pagbisita ni Presidente, walang isang linggo, solve ang problema. No? Katulad yan sa Marawi, pagpunta ng Pangulo, dadala ang Starlink. Oo. No? Immediately, nagkaroon ng internet connection sa Marawi. Di ba? So, napakalaking bagay po ang mga bisita na ginagawa ng Pangulo sa iba't ibang lugar sa ating bansa dahil mas natutugunan po ng gobyerno ang lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. So etong sa Marawi mga kababayan, inuulit ko etong pagbisita dito ni PBBM ay pagbisita para paghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Kasi lalong-lalo na yung ospital dyan. Sa pa yan. Pinamamadali na ni PBBM. Nagbigay na siya ng ultimatum, kailangan August mag-operate na yung ospital dyan. Pati yung isang eskwelahan na pinapatayo niya dyan, kailangan ay matapos na ito. May video tayong ipapakita. Detalye ka, hindi ka na rin ano. Ito yung OPD natin, sir. Very important kasi what we want to sa OPD sa is then appointed na sila. Para hindi sila sa okay. So departmentalized tayo para easier at accessible yung services natin. Coffee dapat mga ka-BBM, no, dapat open na yan ahead ng 1 month yan doon sa target na opening ng hospital na yan, di ba? Ultimatum gawin ninyo kasi kaya nyo naman gawin Pag presidente nagsalita, lahat yung matataranta. Di ba? Isipin mo yung hospital na yun, kapag yun ay talaga mag-fully operational, napakalaking tulong yan doon sa mga kababayan, kapatid nating Muslim dyan sa Marawi kasi alam naman natin talagang naapektuhan yan nung panggugulo ng mga terorista nung nakaraang Marawi siege. Nung ilang taon yun. Hindi na sila magbabiyahe sa malayong lugar para lang makakuha ng medical services. Diba? Yung pinabayaan nung dati, inaayos ngayon ni PBBM. Isipin mo yung eskwelahan na yan. Napakalaki ng eskwelahan na pinapagawa dyan ni PBBM na pinamadali niya na matapos na. At yung mga eskwelahan dyan sa Marawi, hindi ako nagkakamali, 5 eskwelahan dyan, binigyan niya lahat yun ng Starlink na napakalakas talaga yung internet na yan ni Elon Musk na yan. Sobrang lakas. Kaya yung mga binigyan ng ultimatum ng Pangulo po kapag hindi nyo po nagawa ang sinasabi niya, mag-file na po kayo ng courtesy resignation sa August. Complete package Basta social welfare, isa yan sa pinaka-porte ng presidente. Education, healthcare, and digitalization, and isama na natin yung security ng lugar. Talagang hindi ka magkakamali. Ang ganda ng formula ng ginagawa dyan sa Marawi. Si PBBM lang ata ang Pangulo na ang dalas bumisita sa Mindanao. Correct. At saka, nagpagawa na rin siya dyan ng pabahay. Kung nagkakamali, may pabahay siya dyan sa Marawi. Ay, punta natin. Para dyan sa mga kapatid nating Muslim na, alam niyo naman, na nasira yung bahay dahil nga sa
nangyari doon sa mauti na yan. Mm. Pero siguro kung si PBBM presidente noon, hindi niya hayaan magkaganon yun. Diba? Kasi ano si PBBM mabilis mag-isip Hindi pa patay-patay Kung si PBBM presidente noon, malamang hindi nagtagal yung Marawi Seeds na yun. Diba? Sa tingin nyo? Oo. Kasi totoo yung yan. dati parang walang pahina-hina si PBBM tahimik lang pero matindi magdesisyon. Talagang malakas, matindi gumalaw kumbaga. Si PBBM kasi may political will. Oo. No, hindi siya nagbabase kung anong popular sa hindi popular. Basta pag nakita niya kailangan ng taong bayan, kailangan ng bayan, didesisyonan niya yan kahit may magalit pa. No? Correct. Last part na lang pagbisita ng presidente dyan sa Marawi, yung port, yung Marawi port. Oo. Kasi ang hangarin din kasi ng presidente dyan, i-connect yung mga municipalities dyan sa Marawi. At alam niyo naman na kapag may port, yung mayaman yung isang municipality. Malaking bagay yun para Basta sa may ekonomiya port ka. ng Marawi. Correct. Kasi trading ng goods, di ba? Lalo na dyan sa Mindanao, lalo na dyan sa Marawi, di ba? Karamihan ng mga transactions dyan sa karagatan. So malaking bagay itong mga ports. May sisilungan na, may dadaungan na yung ating mga At mangingisda. malapit na matapos, no? May deadline din ba doon? Wala akong nakita na deadline. Pero Pero nakita alam ko kasi tapos sa na. videos, malapit na matapos Di ba? Connectivity, isa din yan sa 18 municipalities yung i-connect. Kaya ang plano dyan, magtayo ng mga ports sa mga municipalities dyan po sa Marawi. Hindi pinapabayaan yung mga kababayan natin na nasa disadvantaged areas. Halimbawa, Marawi, dahil biktima po yan ng gera, no? Conflict-affected areas yung tawag natin dyan. Malaking bagay yan. O siya, sige. May isa pa tayong topic, no? Last topic na. Ito na ba yun? Ito, may papakita kami sa inyo. Ay, sige. I-ready nyo na yung cellphone nyo. Baka may dalawa kayong cellphone dyan. May papakita tayo. Baka may cellphone kayong extra dyan ha. Sige, Hawakan sige. nyo na extra yung cellphone. Sige. Dito muna tayo. Ito, nakikita nyo ba itong hawak-hawak ko? Yan. Itong QR code na to nakikita nyo. PBBM website. Ha? Ngayon, ano ba ang kahalagahan nito? Bago ako magpatuloy, screenshot nyo na. Screenshot mo na. Screenshot nyo na. Yan. Kasi Subukan nyo. napakahalaga nito sa buhay ng tao. Ngayon, etong PBBM website na to, dito nyo makikita lahat ng nangyayari sa ating Pangulo. Lahat ng mga proyekto niya, dito ninyo makikita. Lahat ng mga ginagawa niya para sa Pilipinas, dito ninyo makikita. Accomplishment. At ang maganda rito, ito ay hindi matotoxic ng mga dilis kasi nga ito ay website. Website. Diba? Hindi kayo maiinis. Hindi gaya kayo nung high blood, hindi kayo may stress. Hindi gaya yung hindi page. kayo inom ng Hindi gaya yung hindi gaya yung si PBBM. Pinuputakti ng mga trolls na hindi totoong tao. mga Ito bots. hindi nila magagawa kasi website po to. At bagong website. rehabilitate ika nga, no? The reformat. Kasi matagal ko na itong ginagamit Bago pa lang ang 2022 elections, ginagamit ko na itong website. Pero nung binisita ko ulit, mas maganda yung interface, mas colorful na at mas hindi ka mahirapan i-navigate kasi magaganda yung features. Kompleto. Kompleto. Andyan din yung kanyang mga vlogs, no? Complete record ng kanyang mga vlogs, no? Ayan, screenshot na raw ni Jingjing. Kaya screenshot nyo na. O kaya pwede nyo nang i-scan mismo. I-scan nyo mismo habang hawak-hawak. Huwag yung mukha ko i-scan nyo. Itong QR code. Baka iba lumabas dyan. Mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo sa website ng ating Pangulo. No? Supportahan natin itong website ni PBBM kasi dito na natin makikita yung mga updated nangyayari sa kanya araw-araw. Okay, screenshot So, nyo na. syempre, kung merong presidente, Meron? hindi mawala yung asawa. Yam. Ito, meron pong website din ng ating First Lady, Liza Araneta Marcos. Pwede nyo rin po siya scan, no? Para diretso po kayo makakapunta sa website ni First Lady. Mabilis lang po yan, no? I-try nyo na ngayon. No? Gawin nyo na. No? At kung anong komento nyo sa dalawang websites na to ng ating Pangulo at ni First Lady, no? Isulat nyo lang po dyan sa ating Bakit mahalaga alam nila podcast. ang website ng ating First Lady? Kasi kung nakita nyo masipag si PBBM, hindi magpapatalo yung First Lady natin. Masipag din. Gumagalaw ng mag-isa kahit hindi kasama si PBBM. Nakita nyo yung likha, nakita nyo yung esplanade. Trabaho yan ng ating First Lady. Love Kaya for all. screenshot nyo itong QR code ni Madam First Lady natin para makita nyo yung mga trabaho. Gaya na sinasabi ko lagi, no? Si First Lady ay may Midas touch po yan. Lahat ng proyektong hinahawakan ay talagang nagsasucceed, natutuloy, nagagawa ng mabuti. No? She can turn anything into gold, kumbaga.
Yung mga hindi marunong mag-scan, kasi may mga kababayan tayo medyo nahihirapan mag-scan, sa browser po ninyo, i-type nyo lang po pbbm.com.ph. Ayan. Tandaan Parehas nyo, lang yan. pbbm.com.ph. May Mabilis lang nag-comment. po yan. Sir, magaling yung first lady natin ngayon. Hindi gaya nung dati, 4 first lady natin. Uy, 4 ba? May alam Apat. May alam kayo na hindi ko alam. Kasi ang alam ko na 3. Apat. Na nag-aaway ngayon. Apat. 4 ba? Una, si Zimmerman. Pangalawa, si Hanelet. Pangatlo, yung konsihal. Pang-4, yung protocol officer. Aba. Yun yung mga disclosed. May mga undisclosed pa. Siguro meron. Hindi pa kasama si Garma. Anyway, sige. Ayan yung website. Nakikita nyo sa screen, no? Pag in-scan nyo yan o i-type nyo ang pbbm.com.ph, yan po yung makikita ninyo. Ang ganda ng interface, di ba? May news, may legacy, yan. Pati yung pinag-aralan ni BBM nandyan. Yan yung minamaliit siya sa kanyang pinag-aralan. Andyan po, totoo pong nangyari yan. Kompleto. Tapos may link dyan sa kanyang Facebook page, sa account. Ayan, profile ng kanyang pamilya, makikita nyo rin dyan. Complete package yan. Ay, oo nga pala. Congratulate namin itong co-host namin dito sa podcast na to. Salamat PBBM Podcast. Thank you. Si Joe, si Ka-Coffee, dahil nag-graduate po siya sa kanyang masteral degree. Wow, thank you. Actually, 12 years kong ginawa to. So, thank you. Hindi po basta-basta yung aming co-host na yan. Si Ka-Coffee po ay well-educated. Talagang meron siyang galing sa kanyang larangan. No? Thank you. So, closing spiel lahat ng mga partner. Overtime na ata tayo. Thank you. 27. May 3 minutes tayo. Teka muna. 3 minutes. Magbasa muna tayo ng sige. magtampo yung mga... Jing, ang bilis ano bilis natin, nga audience natin. Bill DJ, huwag galawin ang mga adik, magalit ang mga supporters ni Bangag. Si Jing, grabe kayo, tapos puro tawa. Paano naman kami naging grabe? Ang bait nga namin hindi nga kami masyadong tumitira Wow, andyan na po, mapapawaw kami talaga dyan. Yun na nga, di ba? Ayun. Atineng Verbo, mabuti na lang may ganitong programa. Salamat PBBM, host by Sir Palarista, Sir Ka-Coffee, at Sir Yayam Dizon. Malaking tulong ito. Highly appreciated. Thank you so much sa inyong tatlo. God bless. Maraming salamat. Thank you. Na nanonood sa amin. Atineng Verbo. A real lock-up. Shoutout po sa inyo. Ay, Ma'am Janet, Ma'am Digap, Ma'am Jocelyn. Maraming salamat. Peterson. Good evening sa lahat mga PBBM. Hi from Solid Sweden Loyalists. Sabi siya, dami talaga nanonood sa iba't ibang bansa na overseas Filipinos. Cheryl Prieto, good morning po mga idol watching from New York City. Happy viewing po sa inyo. Si Shakira Bacuero, ang galing ng mga idol natin. Continuous nyo po ang podcast nyo. Shout out Palarista TV from Balaba. Taga Balaba po. Yan yata yung may naging fan ka doon. Mga nakakausap natin doon May wifi pa sila doon. Si Evian Bell, watching from London with love. Talaga may with love. Shout out. Digap Jocelyn, maraming salamat PBBM sa pagmamahal sa mga OFW. Correct. Sobrang mahal ng presidente ang ating mga OFW. Sabi ni Mines Misno, Ka-Coffee, katatapos ko lang panoorin yung YouTube mo, yung video mo about Duterte interim release. Yan. Kaya nalaman ko itong Salamat PBBM Podcast. Good job po sa inyong tatlo. God bless you. Ipopromote natin yan. Lagi natin ipopromote yan. Every Wednesday, syempre, 6 p.m., no? Sunflower, sabi niya, salamat po sa inyong lahat. Maganda palagi ang topic nyo sa Salamat PBBM. Salamat din po. And pasalamatan din natin ang mga kasama natin dito sa programa. Hindi magiging matagumpay itong programa without the help of our, syempre, colleagues, mga kababayan natin. Mga nag-gopuan. Sino ba yan, partner? 31 Million Movement. 31 Million Movement. Si Mark Ian. Everyday. Si Sir Germs Estrada. At ang mga crew, production staff natin dito sa studio. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong suporta. Kasi ngayon, mas perfect tayo ngayon no? Mas magaganda yung natin ngayon Dahil sa inyo po, ang engagements po namin, ang views namin, millions po. Maraming salamat. Correct. Isingit ko lang Alam niyo po ba sa isang buwan natin na pagpa-podcast, nakakuha kami ng 10 million views in just a month. Total sa loob lamang ng isang buwan at isang linggo. 10 million views. Mahirap po tapatan yan ng kahit sino. 10 million views. At 14,000 followers na tayo sa bagong gawa
na Facebook page natin. Nagsimula kami rito, 100 followers. Ngayon, 14,000 followers na. In a month's time, no? Oo. Galing. Dahil yan sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, at sa pagpapanood nyo sa aming tatlo sa Salamat PBBM namin ito na programa. Kaya Maraming papatunay salamat lang sa inyo. na hindi totoo na bad news o sad news lang ang bumibenta. Kahit pala mga positive news ay mga Bumibenta accomplishments rin. ng ating gobyerno ay pinapanood din ng ating kababayan. Dahil marami na rin kasi nagsisawa sa siraan, sa bardagulan, sa mga negative news na nakikita natin sa social media. Inuulit ko ha, sa isang buwan namin, 10 million views. Mahirap po tapatan yan. Dadami pa yan. Dadami pa po yan. So mga kabibem, so ito po muli si Paleresa TV. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo ngayong gabi sa aming ika-6 na episode dito sa Salamat PBBM. At ito po si Yayam. Mamimiss ko na naman tong show na to ng isang linggo dahil dito lang ako gumagawa po eh. Mga ka-BBM, mga kayayam, maraming salamat po. Thank you po sa inyong lahat. Ako po si Ka-Coffee. I-follow nyo na po yung aming mga sari-sariling Facebook pages and of course, huwag kakalimutan ang Salamat PBBM. Nasa Facebook po kami ha, mabilis lang po i-search Salamat PBBM. I-follow nyo na po kami. And of course, huwag din kakalimutan ha, i-scan po ang PBBM website. Kompleto Ricardo po yan. Scan nyo lang yan or i-type nyo lang po ang pbbm.com.ph. At yung kay First Lady Lisa Marcos. Yan. Huwag niyo po kakalimutan itong i-scan kasi napaka-importante itong mga dalawang website na to. Okay po? So inulit ko, maraming salamat po sa ngalan ng dalawang kasamang gwapong vlogger. Ako po si Paleresa TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye! Thank you. Bye, guys. Thank you.